punto mga kababayan, fallacious yan. Kapag yung isang tao mga kababayan gumagamit ng fallacy sa mga arguments natin, katulad nito ni Jill Bongalon mga kababayan, at ang mensahe niya dito para sa mga tao, yan ay panloloko mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Youth Antabunin PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin mga kababayan, patungkol pa rin dito sa impeachment case laban kay Sara Duterte mga kababayan, kasi nag-file ng petition itong kampo ni Sara Duterte mga kababayan at ilang abogado galing Davao mga kababayan na questionin yung proseso ng impeachment case na final ng Congress mga kababayan. At ito, unfortunately mga kababayan, itong mga kongresista mga kababayan, harap-harapan tayong nilolokong mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. Bakit ako? No, ito pag-usapan natin. Stay tuned kayo. Maiksi lang ito pag-usapan natin. Kasi ng video earlier na in-upload ko, may prinisinta na rin natin yung, may prinisinta tayong ano doon, mga initial na mga arguments nila na kinontra natin. Okay, so tignan nyo lang yun. At ito kasi may bago, nako. Isa sa mga young guns mga kababayan, halatang halata, of course, abogado naman, respeto natin kasi abogado, pero mga kababayan, ginagamit yung pagka-abogado mga kababayan dito sa mga ordinaryong Pilipino. Pinagsamantalahan yung mga ordinaryong mga inosenteng Pilipino mga kababayan. Kaya, punahin natin ito. Okay? Banata natin ito mga kababayan at para magising yung taong bayan dito sa kung anong mga ginagawa nila mga kababayan. Kaya stay tuned lang kayo dito hanggang sa huli kasi i-explain ko bakit pangloloko itong ginagawa ng isang kongresista. Okay mga kababayan? Ito, umpisahan na natin. Okay, by the way, bago natin umpisahan mga kababayan, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel mga kababayan. Kaya ito, umpisahan na. Ito, may video tayo dito. Kasi nga, ito, patungkol ito sa pag-file ni Sara Duterte mga kababayan o sa kampo ni Sara Duterte ng petition doon sa Supreme Court mga kababayan. Okay? Kung, again, anyway, pakinggan muna natin ito. Na maiksi lang ito, then explain natin mga kababayan. Laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House impeachment prosecutor. O yan mga kababayan ha, kilalanin nyo, Representative Jill Bongalon mga kababayan, anang ako Bicol Party List. Nako, kayo dyan mga taga Bicol, ganito ba klase mag-isip kayo mga kababayan? And anyway, kasi representante nyo ito mga kababayan. Nako, nakapunta naman ako ng Bicol, may kakilala naman tayo dyan. Hindi naman talaga ganito mag-isip mga kababayan. Ewan ko lang bakit ganito itong abogado ninyo. Well, anyway, ito pakinggan natin. Hindi ko lang alam kayo dyan lahat na kasi yung kakilala ko mga kababayan, ikinahihiya talaga niya itong ako Bicol Party List mga kababayan. Ay kinahihiya talaga. Ewan ko lang sa iba dyan na taga Bicol kung proud kayo dito sa dalawa nyong representante. Itong si Zaldico at itong si Jill Bongalon mga kababayan. Ito, again, pakinggan muna natin ano yung statement. Basahin na muna natin. Explain natin ito mga kababayan kung paano ito pansasamantala panloloko sa ordinaryong Pilipino. Kaya ito, patuloy natin. Hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip anyang ipresenta ang kanyang depensa na ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mga batas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang eleksyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. Samantala, naninigan naman si House Secretary. Okay mga kababayan, dyan na lang muna. Sabi ko nga maikli lang yung statement lang niya muna natin yung punahin mga kababayan. Okay? So yun nga, sinasabi ko na itong ginagawa ni
Representative Jel Bongalon mga kababayan ay isang panlolokong, harap-harapang panloloko dito sa ating mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Ito, pag-usapan, tatlo yung ipipresenta ko mga kababayan na rason kung bakit nasabi natin ito na panloloko. Number one, pagpresenta ng mga fallacious arguments mga kababayan. Yan, number one, panloloko na yan. At ito yung dalawa, yung pangalawang rason, ini-identify natin dito kung ano yung mga fallacious arguments na ginamit niya dito. At i-explain ko sa inyo kung bakit yan yung description ng mga fallacies nila. Okay? Sa lahat na nakapag-aral ng logic, most likely matatandaan nyo itong mga explanation natin dito mga kababayan. Okay? So ito na nga, number one, pagpresenta ng mga fallacious arguments mga kababayan ay isang panloloko. O bakit? In the first place mga kababayan, itong si Jel Bongalon hindi nakafocus doon sa tunay na argument mga kababayan. Ano ba ang tunay na argument? Question lang dito ni Vice President Sara or kampo ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, yung proseso ng pag-impeach. Hindi ibig sabihin nun na ayaw ni Sara Duterte na harapin itong mga kongresista na ito sa impeachment trial. Question lang kasi alam ng kampo ni Sara Duterte mga kababayan na may nilabag itong mga kongresista na doon sa konstitusyon natin mga kababayan. At of course, bilang abogado, hindi na hahayaan na itong mga kongresista aabusuhin itong konstitusyon natin mga kababayan. Okay? So, hindi nila hahayaan yan. Kaya, nag-file sila ng petition doon sa Supreme Court. Again, hindi ibig sabihin na ayaw nilang harapin ito. Kasi nga, in the first place mga kababayan, kapag papanigan ng Supreme Court yung impeachment case laban kay Sara Duterte mga kababayan, haharapin nila yan sa Senate mga kababayan. Okay? Ang problema lang dito sa Congress mga kababayan, lalo na dito sa pernisintan argument ni Jel Bongalon mga kababayan, ay, hindi nakafocus din sa tunay na argument kung saan question yung proseso mga kababayan. Kung in-explain niya sana na yung proseso talaga ay tama, which I think alam naman ng lahat na may milagro doon. Kung narinig niyo yung interview ni Party List Representative Duterte Kabataan nga Kababayan, Cardema, na kung saan sinabi niya na nung kinaumagahan yan, pinatawag sila doon sa office ni Martin Romualdez. And then sinigundahan naman yan na Congressman Luistro mga kababayan na kung saan pinapasok sila isa't isa sa opisina ni Martin Romualdez at pinaiiwan yung cellphone mga kababayan. Hanapin ko yung video mga kababayan, hindi ko pa lang nakita, pero sinabi yan ni Congressman Luistro nung in-interview siya ni Karen Davila mga kababayan. Bakit kaya ay pinaiwan yung cellphone mga kababayan? Magkaklase ba sa loob ng opisina ni Martin Romualdez mga kababayan? Or may quiz ba, may exam ba mga kababayan sa office ni Martin Romualdez? Kasi yun naman talaga, karamihan paiwan yung cellphone mga kababayan ay kasi mag-quiz. Takot yung mga guro na may kodigo ka sa cellphone mo mga kababayan, kaya pinaiwan yung cellphone, di ba? And yet, ito, mga kongresista, nag-submit naman na ang kanilang mga cellphones, mga kababayan. At unfortunately, dinefend pa ni Congressman Luistro na normal naman pala talaga yan. Nako, mga kababayan. Stop it. Nako. Pinaiwan yung cellphone sa mga kongresista kapag papasok ng opisina ni Martin Romualdez, mga kababayan. Nako, delikado yan. Yan yung sabi ng Martin Romualdez. Anyway, yun na nga, yung unang punto mga kababayan, fallacious yan. Kapag yung isang tao mga kababayan gumagamit ng fallacy sa mga arguments natin,
katulad nito ni Jill Bongalon mga kababayan, at ang mensahe niya dito para sa mga tao, yan ay panloloko mga kababayan. Okay? Unfortunately, marami lang sa taong bayan, mga ordinaryong Pilipino na hindi ito mapapansin mga kababayan, at unfortunately tatanggapin itong argument na ginagamit ni Jill Bongalon mga kababayan. Okay? Yet again, tandaan natin, abogado ito, alam, familiar ito at expert ito na gumagamit ng ganito mga kababayan. Kaya dapat talaga tayong mga ordinaryong Pilipino magiging aware sa ganitong mga argumento. Yun na nga, again, nagiging fallacious ito or fallacy ito or pagsisinungaling ito kasi hindi nakafocus din sa tunay na argument na kung saan question ni ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung proseso ng impeachment na ginawa nila. Yet, anong tugon niya dito? Anong sinasabi niya dito? Doon siya nakafocus sa argument na pinapalabas nila na natatakot si Sara Duterte mga kababayan. Nako, sino kayang natakot? Anong natatandaan niyo ba anong nangyari doon sa Quadcom nung hinarap sila ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan? Natatandaan niyo pa ba kung ano yung pagmumukha nila nung dumating si Sara Duterte doon sa hearing ng Committee on Good Government? Sino yung hindi nakasagot doon mga kababayan? Nagtanong si Sara Duterte, kaninong responsibilidad ang pagtanggap ng resignation letter ng undersecretary mga kababayan? May isang kongresista doon nag-off ng microphone bago sumagot. Alam niyo ba kung sino 'yon mga kababayan? Mag-comment kayo dyan kung sino 'yon. Okay, proceed na tayo sa pangalawa mga kababayan. Okay, yung pangalawa natin mga kababayan, i-identify na natin yung unang fallacy na ginamit. Okay, anong fallacy 'yon? Appealing to emotion mga kababayan. Maraming branches yan o maraming sanga yan. Yet yung general term yan ay fallacy on appealing to emotion or appeal to emotion mga kababayan. Okay? Bakit nagiging appeal to emotion? Kasi number one, sina-challenge niya dito, pinupunterian niya dito yung emotion ni Sara Duterte mga kababayan na kung saan sinasabi niya na nag-file ka ng petition sa Supreme Court, takot ka. Appeal to emotion. Parang ginagalit niya dito si Sara Duterte mga kababayan or sina-challenge niya dito mga kababayan. Di ba? Yan. Kasi technique yan mga kababayan para matcha-challenge nga yung isang tao mga kababayan at mawawala sa tunay na argumento mga kababayan. Kasi karamihan sa atin, kung halimbawa tayo si Sara Duterte at marinig mo yung argument na yan at hindi mo kontrolado yung emotion mo mga kababayan, then most likely papatulan mo talaga yan. Ang immediate reaction mo dyan ay sasabihin mo na, sige, ayaw ko na lang mag-file ng petition doon sa Supreme Court. Haharapin ko na lang kayo. No? Yan yung yan yung inaasahan nila mga kababayan. Okay? And then, nagiging appeal din ito ng emotion doon sa mga taong bayan, mga kababayan. Tinitrigger yung taong bayan na magalit dito kay Sara Duterte mga kababayan. Okay? Tinitrigger nila kasi nga, kung napapansin nyo, palagi nilang ginagamit yung accountability. Di ba? Yung ano pa, basta yun yung mga ginagamit. Pero mga kababayan, tikop yung bibig nila sa mga kasamahan nilang may kasong 650 million na government contract ng flood control. Sorry, mali yung napindot. Stop it. Doon sa Pampanga. Hanapin nyo yan kung sino yan mga kababayan. Tikop yung bibig nila. Di ba? So, ito nagiging appeal to the emotion of people, mga kababayan. Ginagalit dito mga tao. And then, tikop yung bibig nila na may isang representante, I think sa Quezon City, mga kababayan, Stop it. may unliquidated funds, mga kababayan, since 2013 to 2018. Hanapin nyo yan kung sino yan, mga kababayan.
Kilala kung kilala nyo kung sino yan, mag-comment kayo dyan mga kababayan. May isa pa, may construction company. May construction. January 2025 lang. Bagong-bagong kontrata ng DPWH mga kababayan. Nako, mag-comment kayo dyan. Well, anyway, yetikom yung bibig nila dyan. And yet, of course, hindi tayo focus dyan kasi hindi yan yung argument. Yung argument mga kababayan is yung proseso na sa ginawa nilang impeachment dito kay Sara Duterte mga kababayan. Okay? Bakit hindi nila ito sagutin? Kasi lalabas mga kababayan na kung saan itong mga kongresista ayun na magsalita dyan mga kababayan. Hindi nila sasagutin yan. Natakot sila sa Supreme Court mga kababayan na kung ipatigil ito, impeachment mga kababayan, lalabas sa mukha ng taong bayan na itong mga kongresistang ito mga kababayan, walang alam sa batas. Abogado pa naman mga kababayan. Yan yung problema. Stop it. Yan yung problema dito mga kababayan. Kaya natakot sila. Number 2 pa lang tayo mga kababayan. Proceed na tayo sa number 3. Okay? Another fallacy na ginamit mga kababayan, invincible ignorance mga kababayan. Invincible ignorance. Okay? Ano yun? Nire-refuse mo na i-acknowledge yung bigat ng argumento na prinisinta ng kalaban. Okay? Ginamit ba yun ni Sara Duterte? Of course, hindi mga kababayan. Bakit? Handa naman siyang harapin yan sa tamang lugar, mga kababayan. Yun nga, sa impeachment court, mga kababayan. Okay? Ang problema nito, nung nag-file na ng petition si Sara Duterte, mga kababayan, yung kampo ni Sara Duterte, doon sa Supreme Court, iba ng statement ng mga kongresista, mga kababayan. Hindi sila rumisponde doon sa kung ano yung argument na prinisinta. Refusing to acknowledge the force of the argument or yung bigat ng argumento mga kababayan. Di ba? So kaya tayo mga kababayan, kung hindi tayo mapagmasid sa ganitong mga argumento, ganitong mga technique ng mga kongresistang ang galing manloko mga kababayan, malaking chance na mapapaniwala nila yung taong bayan nito mga kababayan. And yet again, ito panloloko ito. Again, ulitin ko mga kababayan, ito panloloko ito. Kaya nga tinawag itong fallacy mga kababayan. Well, diniscuss natin ito kasi at one point in time mga kababayan na, I think one semester mga kababayan nakapagturo din tayo ng logic mga kababayan. At napag-usapan din natin. At hindi nga lang lahat, pero at least napag-usapan natin ito. Na-miss ko tuloy yung pagtuturo ng logic mga kababayan kasi ang gandang example nito mga kababayan. Well, anyway. Again, summarize natin yung panlolokong, harap-harapan panloloko sa taong bayan. Bakit? Number 1, pagpresenta ng mga fallacious statements or arguments dito sa ginawa ni Sara Duterte mga kababayan. Lumalabas na sila lang pwedeng gumawa ng kung anong gusto nilang gawin, kahit illegal, kahit violations ng Constitution. Si Sara Duterte hindi pwede mga kababayan. Yan yung pinalalabas nila dito. Yan yung number 1. Number 2, yung paggamit ng fallacy appealing to emotion mga kababayan. Yung kung saan, china-challenge sila si Sara Duterte, umapila sila doon, ginagalit nila si Sara Duterte mga kababayan para hindi makapag-isip ng mabuti. At the same time, ginagalit nila yung mga tao para magalit doon kay Sara Duterte mga kababayan. Okay? Pangalawa na yun, number 3, fallacy din na invincible ignorance mga kababayan, na kung saan hindi ina-acknowledge yung bigat ng argumento na prinisinta ng mga abogado doon sa Supreme Court mga kababayan. Kasi
Mga abogado ito, mga kababayan. At tama itong mga ginagawa nila na kung saan dumulog doon sa Supreme Court at nagpresenta ng valid na arguments, mga kababayan. Di ba? Hindi dapat sana, kung nasa tamang pag-iisip itong isang abogado na to, mga kababayan, hindi hintayin na lang sana kung ano yung magiging desisyon ng korte, di ba? Kaso, nagpapasikat kasi eleksyon, mga kababayan. Nagpapasikat kasi eleksyon. O, kayo dyan mga taga Bicol, nako. Tignan nyo itong representante ninyo. So anyway, dito na lang po muna tayo, mga kababayan. And then, paki-like and share ng video natin. And then, paki-subscribe na rin po. Sa lahat na ng mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Ay, sorry, mali yung napindot, sorry. Maraming salamat sa inyo at sana po patuloy niyong suportahan itong channel natin. Palakpakan. Okay, magandang araw sa lahat at dito lang po muna tayo at magandang araw po sa lahat.